Sa lahat po ng mga Taiwan looper o sa mga looper po dyan, saludo po ako sa inyo at sobrang tatag nyo. Sa mga nag-i-endurance lalo, sobrang tatag nyo kasi hindi kayo natutulog. Kaya saludo po ako sa inyo sa mga looper. Talagang na-experience ko ang na-experience nyo. Grabe yon. Grabe. Pero sarap ng feeling pag natapos mo yung loop na yun. Dream ko pa, kaya naging dream come true. The revolution will be live. We're back. Tingin-tingin mo na sa mga paligid. Baka may charot lang. Today's vlog, gusto ko lang i-share yung mga nangyari sa akin or bigyan na rin ng tips para sa mga gustong mag-Taiwan loop. Kasi nag-Taiwan loop tayo. So, share ko lang yung experience ko. Baka may manunod nito or may makanood nito. Gusto magkaroon ng idea kung ano yung nangyayari sa loop, kung ano yung experience dapat na i-conquer natin. Oh, wow! Yes! Kung ano yung mga dapat or hindi. Ano ba? Tama ba yun? Dapat. Basta ano lang, mga tips. Magbigay tayo ng mga tips. And then, share ng knowledge sa gagawin yung Taiwan loop. Susunod na plano. Oo, kung nadinig ang plano. Anyway, so tuloy tayo. Ang sabi nila, mahirap daw. O sabi naman ng iba is madali lang. Which sabi nila, ganyan din ako dati mag-isip. Parang madali lang yan Kasi motor lang naman. Tapos may Google Map naman, may gamit naman. Yun, ganun ako dati. Pero nung na-experience ko na siya, Taiwan loop ako, medyo hindi pala madali. Kasi una-una mong kalaban dyan is yung sarili mo. Kung gaano ka determinado, kung hanggang saan mo siya kakayanin. At kung paano mo siya matatapos. Kasi medyo mahirap talaga. Malayo. Tapos matagal ang biyahe, nakakainip. So una-una mo isipin yung sarili mo. Sa preparation naman, madali lang. Siyempre, gawin mo lang yung as usual na parang nagra-ride ka. Yung preparation mo, yung motor, siyempre. Although sa akin, nasa buga na gulong. It's the best experience din naman. Learn from the experience. Anyway, next, ang susunod natin i-prepare dyan, sarili natin, motor. Siyempre, yung bulsa, yung financial mo. Diba, hindi naman biro yun kasi kakain ka, tutulog ka, kakain ka ulit, gas ka. Maraming dapat isipin. So, ang masasabi ko lang sa mga gustong maglulok, ay yun, isipin and be prepared. Okay? Ang pinaka-top priority mo dyan sa preparation is yung sarili mo. Yung mentally and physically. Okay? Yung physically, siyempre, tulog. Maraming tulog. Yung emotionally naman, focus ka lang sa goal. O hindi ka nakapag-focus sa goal mo, mahihirapan ka kasi nandyan yung iisipin mo na bakit ba ako nagpapakahirap? Para saan ba to? Balik na lang ako, mga ganun. Which is, dumating na rin sa akin yun. Siguro sa kalagataan na ako. Tapos pag gabi, ang sobrang hirap kasi gabi nga. Tapos mag-isa pa. Anyway, nag-loop pala ako lang mag-isa. Which is, tinesting ko lang. And yun kasi yung dream ko before hanggang ngayon. So, dream come true siya na mag-Taiwan loop. Na-experience ko yung puyat talaga. Number one yan. Tapos yung pagod, yung ngawit ng katawan. Especially dito sa may likod. Yan, which is sobrang sakit. Tapos, na-experience ko na umidlip. Hindi ko lang sure kung ilang minutes yun umidlip sa tabi ng daan. Kasi talagang pag pumikit ako, pag dilat ko, baka mamaya makita ko nasa gitna na ako o nasa gilid na ako, sa kabilang lane na ako. Tapos may kakasalubong. So, kailangan mo talagang umidlip kahit 3 minutes, 5 minutes. Mas maganda, mga 10 minutes. Hindi ko siya masabi kasi talagang pagka umub-ob ka na at ganung sitwasyon ka na, sobrang pagod mo at antok ka na, hindi mo na mapapansin kung may tumaan man or what. Luckily, nandito tayo sa Taiwan, nandito ako sa Taiwan, kaya safe na safe. Tapos punta ka lang dun sa may liwanag, sa may ilaw, especially pagka madaling araw. Siguro nakapag-idlip ako noon, ilang beses ako idlip sa daan. Tapos umuubo lang ako ng ganun. Pagising mo, parang energize ka ulit. Yung totoo pala yung power nap ko para tuloy. At least safe na nakarating. Tapos ano pa ba na-experience ko doon? Yun nga, sumabog yung likod ng gulong. At luckily, malapit lang ako doon sa may ilan, parting ilan. Sa city mismo. Iniisip ko noon, patay. Paano? Kasi linggo, hindi open lahat ng motor shop. Buti may open yung shop ng
SYM. At yun, napalitan man. Although dagdag sa gastos pero okay lang. May budget naman, may nakalaan naman para dyan. And ano pa ba na-experience ko? Hindi naman umulan yon. So luckily, hindi naman umulan. Sumama sa atin yung panahon. Yun, maganda. Kasi experience ko pa pala is yung gabi, yung ilaw. Pagka pag mga cornery kung tawagin. Dapat meron kang MDL, malakas yung ilaw mo. Okay, so na-experience ko din doon yung sa helmet. Kailangan mo siyang iangat kasi nagfa-fog. Dito sa may gloves ko, malagkit. Sobrang lagkit ng ng rides. Kahit na hindi siya umulan, may fog naman sa mga parting bundok. So, tiis lang. Determination ko noon matapos makauwi ng safe. Makauwi ng buo. Share ko naman yung experience ko sa loop mismo sa ride. So, Nancy to Kaohsiung, 4 hours yata. Ayos naman. Okay, walang aberya. Hanggang sa mapunta sa Haolien, yan, doon ako nagpahinga. 3 hours siya, papunta sa Taipei, ayos naman. Ang mga tip ko po sa mga maglo-loop or nag-iisip mag-loop, po, prepare yourself, prepare your money, prepare mo yung ride mo, yung motor mo. Once na nag 3 bars na yung motor mo, naghanap ka na agad. Search mo na agad kung ano yung pinakamalapit at saan yung pinakamalapit na gas station kasi hindi mo masasabi na malapit lang or abutan ka. Mas mahirap yung maabutan ka, magtulak ka, di ba? Mahirap yung nagtutulak. Mangangamba ka ngayon pagka nagbiblink na yung gas mo, di ba? Kailangan mo rin magbagal kasi baka nga maubos bigla. Then isa pa pala, yung oras pala, importante din. Yung oras pala kasi yung mga gasolinahan dito, although marami namang gasolinahan sa Taiwan, mas maganda 4 bars or 3 bars na yung motor mo, magpagas ka na once may makita kang open. Kasi yung ride ko na yun, madaling araw, halos inabot ako sa mga daan na walang gas station, mga close yung gas station. Kaya once may makita ako, pagas agad ako kahit hindi pa siya kailangan. Yung Google Map po na gamit ninyo, dapat ang cellphone ninyo ay full charge. Kaya kami pong mga rider dito ay may charger. Ay, hindi po kami nagpapawalan ng charger. USB charger sa motor para hindi kami nalolobat. Yan. Kasi may mga apps pa kaming gamit na iba maliban sa Google Map. Check din natin yung Google Map natin kung naka-motorcycle or car. Pag naka-car yan, automatic, dadaan ka sa expressway niyan. Hindi may penalty ka pa. So, sana, hopefully, wala tayong love letter from Taiwan kasi high-tech dito ang Taiwan. Kahit anong oras yan, basta ispatan ka ng camera. May love letter ka. Yung number 1 mo pong kasama dyan, yung YouTube. YouTube ang karamay mo dyan. Tapos, mga ibang apps siguro, mga Facebook, mga nanonood kang video. Para libangin mo ang sarili mo para hindi ka antukin. Which is isang way ko na manood ng mga YouTube, especially yung Papa Dudut, kay Papa Jackson, mga ganon. Kasi talagang yun yung paraan ko para hindi ako antukin. Kanya-kanya tayo pagdating dyan para mawala yung antok natin. Yung isa mo pang kakampi dyan sa mga Taiwan loop na yan or sa anong mang loop na yan ay yung 7-Eleven, convenience store or Family Mart or whatever. McDo, ganun. Basta open siya 24 hours. Kasi pwede kang mag-power nap doon. Kada city naman may mga may mga 7-Eleven, mga convenience store. Di tulad sa Pinas, walang gaano. Mas mahirap sa Pinas kasi wala kang pagtatambayan doon kung gusto mo mag-power nap. Okay, so doon tayo sa susunod sa tip ko. Kung gusto mo naman mag-Taiwan loop at naisip mo mag-Taiwan loop, mas maganda kung may kasama ka na rider din. It's either 2 or 3 kayo. Parang hindi ka rin mainip. Baga. And then, next tip ko, pag nag-Taiwan loop ka, mas maganda kung may kasama ka or kahit wala, mag-intercom kayo yung nilalagay dito para hindi kayo mainip. Pwede kayo mag-usap doon, magkwentuhan, o di ba, magbardagulan ng salita. Basta, kumbaga, lahat gagawin mo para matapos mo yung loop na yon, which is, yun naman talagang goal ninyo. Goal mo. Okay, so, yung sa akin kasi, yung ginawa kong loop na yun is semi-endurance na rin. Kasi 854 ba? 55 kilometers yan. Buong kasi, Taiwan. Although hindi ko siya siningit mismo doon sa may bandang western part. Yung Keelung sa may Taipei. Dumiretso na ako ng Taipei 101, then Taichung, tapos pabalik na. Siguro abot siya siguro siya ng 1,000 kilometer.
Hindi ko sure eh. Pero sa akin kasi, ginawa ko lang 854 or 55 kilometers. Tapos, ang buong ride ko noon, ang oras ko dun is 35 hours. Medyo masakit yun kasi walang halos pahinga yun. Ang pahinga ko lang noon is 3 hours. Kaya nilagay ko sa Facebook ko is 32 hours. And then yung iba, power nap na. And the rest is history. Wow! History yarn! Isi-share ko, mas maganda, ayun nga, planuhing mabuti a week before. Yung kung ano yung mga pagdadaanan nyo, kung saan kayo mag-i-stop, kung saan ka mag-i-stop. Okay, para walang hassle. Hindi naman siya totaling hassle. Parang in preparation pa rin ng Taiwan loop mo. Tsaka focus lagi sa daan. And above all, maganda yan, i-enjoy mo. Huwag kang magbadali kung hindi naman kailangan. Enjoy mo yung view. Kasi yun naman talaga ang goal mo. Mag-rides ka, mag-enjoy ka, enjoy the view, and then matapos mo sa oras o sa oras na maiksi. Okay? May mga view talaga doon na maganda. Minsan mapapahinto ka pa nga, di ba? Picture, ganun. And then, prepare yourself lang. Expect the unexpected. Pasensya. Kasi mahaba-habang biyahe yan. Focus, then laging mag-iingat. And above all, sa mga ganyan, mag-pray. Okay? Mag-pray bago umalis. So, yun lang muna mga kapoy. Sa susunod na mga vlog natin ay yung, yung kung anong preparation ang ginawa. And then, ang ginawa ko or ng iba sa paglulup na yan, kung ano yung mga gamit rides. Okay? So, anong preparation sa self, preparation sa motor, kung ano yung mga gamit ko, kung ano yung mga gamit ng iba para matapos lang yung Taiwan loop. Okay? So, sa lahat po ng mga Taiwan looper o sa mga looper po dyan, saludo po ako sa inyo at sobrang tatag nyo. Sa mga nag-i-endurance lalo, sobrang tatag nyo kasi hindi kayo natutulog. Kaya saludo po ako sa inyo sa mga looper. Talagang na-experience ko ang na-experience nyo. Grabe yon. Grabe. Pero sarap ng feeling pag natapos mo yung loop na yun. Dream ko pa. Kaya naging dream come true. So, thank you po ulit sa panonood and thank you po sa Lord taas. Siya po laging nag-iingat. And sa mga loopers, saludo and thank you po sa mga sumuporta sa akin always at sa mami ko. Yan, thank you. Yan, for always supporting me kung ano man ang gagawin ko. So, this is JP47 Channel. Thank you for watching and goodbye! See you around next time.